magandang gabi mga friend. Ha? Magbigay ko tayo ng mukhang 5 hours ago ito dito sa mga pinagdadadakdak nito si Sara, ha? Mukhang maiinit si Sara kay Atty. Claire, oh. Pakinggan natin, ha? Position para labanan ka daw sa 2028 presidential elections. And possibility na si Senator Riza or si Mayor Leni Robredo yung itatapat kung sila yung tatakbong standard bearer ng United Opposition na niluluto and committee. Assuming na meron pa tayong bayan na tatawagin na Pilipinas sa 2028 at merong eleksyon na mangyayari. Kasi kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? Talagang lintik ang mga daldal niya, no? Pakinggan niyo yung sinasabi ni Sara. Parang may laman, eh. O wala na. Lahat naman ng qualified sa ilalim ng saligang batas na pwedeng tumakbong Pangulo ay pwedeng tumakbo. Mag-file sila ng certificate of candidacy nila. Kung meron ba tayong bansa na matatawag Pilipinas sa 2028 at merong eleksyon, lahat ng pwedeng tumakbo ay lahat ng qualified sa ilalim ng Madaling qualified naman, Sara. Maski may sira ulo, pwedeng tumakbo, eh. Si Kibuli nga, di ba, pinatakbo ng Comelec. Walang problema ka sa Comelec. Basta marunong kang, may pera ka, di pwede ka. Maski mga baliw, pumatakbo. Si Epeleng nga, nakatakbo, eh, di ba? Ikaw nga, nakatakbo, eh. Pero may malalim mo sinasabi ni Sara, ha? Kung meron pa raw tayong bansang Pilipinas sa 2028, ha? Di ba? May kalgaho yan. Merong to. Baka may yung nakaprepara to, mga friend. Nakaprepara to, na manggugulo to mga to. saligang batas ay pwedeng tumakbo. VP po exclusive. Ano yung plans mo sa 2028 elections? Tatakbo ka ba for president? Or kailan ka mag-decide kung tatakbo or hindi talaga? Kano sa ganito, nagsulti ko nga maghatag ko sa ako ang desisyon. Sa this year, 2026. Oo, naaman din ang tumbang duha. 2026 naman. Sige. Madiri ang ano? Kahapon na mo man VP sa call kayo makampo na. Sige ka to VP, kailan VP? Paulit na. Plans mo? Ayoko na ulit-ulitin yan. Paulit-ulit na yan. 2019, 2022. So wala kang plans ka sa ngayon? Ang mangumusta sa mga tao. Humanak ka! Ano na pa, VP? Tinawag na kasi ningalingan ng Malacanang ang statement mo na hinaharas mo ng administrasyon at ang mga kalyado mong senador na kaya dumidistansya ka. Ang sabi ni Claire Castro or ng Malacanang, tell it to the Marines. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag Alam mo, sinagot ni Atty. Claire to kanina, sa press briefing niya. Talagang abnormal to. Meron pa raw sinabi ito, na sa itong Valentine's daw, sana magkatuluyan daw si PBBM at saka si Yusek Claire Castro. Sabi ni Yusek Claire, ang klaseng tao to. May mali siya, di ba? Sana magkatuluyan daw sila. May pagkaano rin to, manyakis, no? Berde rin ang takbo ng utak nito, no? Sa pagmamana, di ba? Pero malaman ho yung sinasabi, ha? Kung meron pa bang bansang Pilipinas. sasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya, sino matino? Si Harry Roque. Ikaw kaya hindi ka ba nahihiya sa ginagagawa mo? No? Ay nako. Isa Kileche. Wala. Talagang pag ito hindi na impeach at ito hindi na kulong sa termino mo itong 2020 hanggang 2028, ito yung nakakalaya pa, dakdak pa ng dakdak to.
Wala. Mahina yung administrasyon mo. Yun lang sa akin. Sa katakot-takot ang kaso na ito, oo. Garapal, ha? Pinagbantaan ka na, papatay ka pa, tapos alaya pa, ha? Walang pumasang pang kaso rito, eh. Anong nangyari? Yung silang pa ng NBI dito. Sa Department of Justice. Yung grave threat. May sedition pa yata sinampa rito yung NBI. Walang nangyayari, no? Ayan, ganyan pa lang siya, tuloy mo, Sayad. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. VP, sa February 23 na ang confirmation of Dapat ikaw hindi pinapakinggan at saka hindi pinapansin. Tiyaga lang din ng tanong sa'yo, eh. Wala namang nakukuha magandang sagot sa'yo. Puro, wala. Wala talaga, mga friend. charges kaya FPRD ng ICC. Ano yung Pila pa yung nabiling dira? Tulo na lang. Expectation natin dun. Gusto ko sa mga Sinilip yung cellphone nung nagtatanong. Ilan pa ba yung tanong mo? Tulo na lang. Sus, kadami pa. Expectation of charges. Expectation natin. Gan ba? Ngayong 23 February. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa confirmation of charges dahil hindi ako kaparte ng paghahanda ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mahalaga ay meron siyang mga abogado na kamiting niya lagi ngayon at kausap niya lagi ngayon para mapag-usapan nila yung paghahanda nila para sa confirmation of charges. Ano ka ba, VP, na kakatigan ng ICC or kakatigan tayo, si FPRD ng ICC na malayan sa confirmation of charges? Ang dasal natin ay dapat maging patas ang korte. Kahit sa ang korte man yon sa mundo, yun yung Tangin ng mga daldal na ito, no? Maging patas yung korte. Utangin na, pag hindi naging pabor sa inyo, hindi patas. Yung confirmation of charges daw dito kay Digong. Dasal natin maging patas ang korte. Utangin na, mga utak na itong mga to, no? Pag hindi na pabor sa kanila, hindi patas yung korte. Yun lang naman yun, eh. Tuloy mo, Sayad. dasal natin na maging patas ang korte. VP, alam lang ni FPRD na namatay yung kapatid niya. Ano yung reaction niya? No comment mo na dyan. Next. So, VP, the upper chamber formally adopted Senate Resolution 37 expressing the sense of Senate in condemning recent public statement issued by the Embassy of the Republic of China concerning the Philippine officials and institution last February 29. So, may resolution na ngayon ang Senate na yun nga, na i-condemn nila yung nagpirma yung 15 senators condemning Embassy of China and other officials of the Republic of China. Bilang Vice President, ang posisyon ko dyan, sa usaping diplomasya at foreign affairs, dapat doon yan sa loob ng Office of the President at sa Department of Foreign Affairs. VP, anong take mo sa nangyayaring word? Sabi, nagtanong kanina sa press conference ni Atty. Claire, Ano masasabi niyo sa sinabi ni Sayad na sana magkatuluyan daw kayo ni Presidente? Sabi niya, galit si Atty. Claire talaga dito. Oo. Tawag ni Atty. Claire dito, buitre. Saka Chucky. Wala talaga. Pero, dapat mag-ingat si Atty. Claire. Iba pilantik ng dila niya ito. Meron pa bang eleksyon? Sabi niya sa 2028. Meron pa bang Pilipinas? Mukhang kakanain na tayo ng China. Mukhang gagawa ng May magagawing hindi maganda to. Yung daldal na ito. War between our country and the Chinese officials with regards to West Philippine Sea. Hindi ko nabasa yung word war. Wala akong nabasa sa mga sinasabi ninyo na word war. Ang sa akin lang ay dapat ayusin natin ang ating relasyon sa lahat ng mga kapitbahay natin at sa lahat ng iba pang mga bansa sa buong mundo. The International Criminal Court has granted the request of former President Rodrigo Duterte's legal team in the prosecution to add new pieces of evidence to be used in the proceedings. Hindi ako makapag-komento dyan. Ang pinaka maayos o magandang statement na manggaling ay mula sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
VP, first, good news. Tumaas yung net satisfaction ratings mo according sa SWS survey. Oo. Tumaas ng plus 6 points. So, more than 50. So, any Lagi naman may survey o wala. Nagpapasalamat kami lagi yung mga kasamahan ko sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ako bilang Vice President, nagpapasalamat kami sa patuloy na suporta ng mga mamamayan natin, mga kababayan, sa mga programa, proyekto at aktibidad ng Office of the Vice President at syempre yung mga lakad ko. si PBBM negative 5 pa. Negative 5 yung ano niya, net satisfaction ratings. Oo, well, hindi ko masagot kung bakit negative 5. Ay sa akin lang, paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan. At doon din sila nagbabase sa kanilang pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. VP, reaction mo sa pagbasura sa House of Justice panel sa impeachment complaint ni PBBM na kung doon ka mo insufficient subsidy. Basura na itong niyang impeachment complaint. Wala akong komento dyan kasi hindi ko naman napanood yung proceedings doon sa Justice Committee. Pero, yun. VP, sabi ko naman na walang ginawang impeachable offense si PBBM. Wala ba talaga para sa iyo or meron? Para sa akin, personal ko na opinion. Ako di ba ang nagsabi pinakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. At syempre, impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. So are you this parang opposite ka doon sa tawag ito, parang result ng House of Representatives na ibasura? Hindi ko kasi nabasa yung impeachment complaint kay Pangulong Marcos. So hindi ko masabi kung yung mga sinasabi ko ba ngayon ay nandoon, pero ako bilang Vice President, kapag merong challenge sa fitness ko, paniwala ko, hindi ako pwede humindi. Kasi nag-oath ako At sinasabi ko... Bakit ayaw kang sumagot sa Quadcom? Ha? Doon sa mga pinagtatatanong sa'yo doon sa Quadcom, ha? Di ba? Ayaw ka sumagot. Sa Kongreso. Wala kang masagot. Di ba? Wala to. I will preserve and defend the Constitution. Paano mo ma-preserve and defend ang Constitution, ang saligang batas, kung wala ka sa tamang pag-iisip? VP nag-file ang rin. His Excellency, wala ka raw sa tamang pag-iisip. Siya, normal siya. Putang ina yan. Putang ina tao ito. Gago, no? Just group ng third impeachment complaint against you. So ano yung comment mo? Kumusta yung paghahanda ng iyong defense team doon sa mga impeachment complaints mo? Paniwala ko naman na naghahanda sila, nag-aantay sila ng opisyal na kopya sa lahat ng mga reklamo. At ang sa akin lang ay hindi ako nagkulang ng paghahanda sa kung anumang mangyaring mga impeachment dahil noong nakumpirma ko mula sa opisina ni dating Speaker Martin Romualdez na totoo nga ang pinag-uusapan sa loob, ang impeachment ay naghanda na rin ako. Kumuha na ako ng defense team. Yun lang tayo mga friend, ha? Ano masasabi niyo kay Sayad, ha? Pero talagang walang kakwenta-kwentang Vice Presidente itong walang yan to. Commodore Tariela. Paano kung 2028 na, end of term na ni Pangulong Bongbong Marcos? How can we assure that our fight in the West Philippine Sea will continue? Ito ang dahilan kung bakit we need to reach out, to increase awareness more.
para siguraduhin natin ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uli, walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mangangakong mag-jet ski. No? We have to make sure na ang mananalong presidente by 2028 is somebody who's going to pick up what President Bongbong Marcos has started. Itong Pangulo na ito ang patuloy na titindi at itutuloy ang laban natin pagdating sa issue ng West Philippines. We need each one of you as Filipinos to amplify our narrative and to tell the world na mayroong isang bansa katulad ng China na patuloy na nanghaharas ng ordinaryong mga isda at nagpa-violate ng internet. Yun ang ano kay Commodore Tariela. Para sa 2028. Pero talaga mga friend, ano, pag ito nakatakbo sa 2028, tapos na eleksyon, pag ito'y umabot ng 2028 na nasa labas nakalaya sa dami ho ng kaso na ito. Plunder, and wala na hong ano, nagkaroon ho tayo ng teleseryeng ang DNO ay ano, karumal-dumal. Yun lang yun. Mag-collab na po tayo. Pag si Sayad hindi na impeach at hindi ito nakulong sa dami ng kasong nakasampa rito, ang teleserye ho na pinanood natin, horror para sa bansang Pilipinas. Oh. Mag-collab na ho tayo. Shout out, Gay Byrne. Huwag nang pakinggan niya si Libiste, utak abuyan. Isa pang kampo ni Satanas yan. Magdudusa ang buong bansa, lahat, damay-damay, buong mamamayan, nang dahil sa mga yan. Totoo yan, Gay Byrne. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoks and Tor Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Ikaw din, ha? Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Ha? Ramon Ponce de Leon, shout out. Kung ano-ano pinagkakaabalahan ng mga congressman, puro na lang impeach, wala namang kwenta. Mag-isip naman kayo ng batas para sa sambayanan. Hanga ako kay Kong Sandro, magaganda ang panukala niya, katulad ng travel tax ban, anti-dodges law, at 5 years vehicle registration durability. Ang ganda ng mga batas. Oh. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karoks. Ano po ba yan si Egay Erisi na yan? Nanggugulo lang sila. Wala namang ginagawa yung nung araw sa Caloocan, tambay na lang daw yan noon. Tambay na lang nga daw yan doon. At sinwerte lang ngayon sa politika, tumpak po kayo. Nung araw, wala silang magawa kay Digunggong. Tapos ngayon, na di kumikibo ang presidente, ay puro ngaw-ngaw sila. BBM, dapat talaga ilabas mo na ang pangil at gilagid mo. At kung pwede ay mangagat ka na para ipaalam sa mga kaaway mo na you mean business. Totoo yan, PBBM. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. David Alin Mendoza ulit. Kung may ebidensya sila laban kay BBM at Bersamin, bakit ngayon lang kayo nangangaw-ngaw? Para ano? Para manggulo lang. Totoo yan, David. Mary Lebron, shout out. David Alin Mendoza ulit. Karoks, alam naman natin lahat na maraming ebidensya laban sa tumbong rebelya. Di gaya nung mga gawa-gawang ebidensya laban kay Kong Didlima. At may preso pa na witness sa kalaunan ay pinatatahimik na din para di na mabagligtad. Totoo. Kalat ni Baya, shout out. Oy, happy Valentine bukas sa mga friend, ha. Naku, puno na naman sigurado ang Sogo. Diba, Kalat ni? Erlinda Aquino, shout out. Tama ka, kuya. Mahirap pala kung mabait ang presidente. Inaabuso nila. Pinyo. Diba? Yun nga. Kaya itong mga nagtasampa ng impeachment kay BBM, parang tingin ko trolls na kayo eh. Ha? David Alin Mendoza ulit. Arox, lagi ko pong narinig ang salitang losartan kay Tia Deli. Sana makarating sa ating mga mambabatas o senador ito na may magpanukala na libre ang mga mamamayang Pilipino ang pang high blood. Meron, libre naman. Medisina, tableta. Meron. Kumukuha ako sa clinic dito, libre.
Dahil sa mga nangyayari sa bansa natin, lalo na sa politika, na kahit wala kang high blood, ay siguradong tataas ang presyon mo. Totoo yan, David. Rodelia Alpilor, shout out ha. Hello po, Sir Rox. Nakakasawa. Nakakasawa na. Yang libisin na yan. Kabata-bata, may pagkabarsaga na may saltik. Sama-sama sila. Nila Sara Lustay at mga baliw. Bakit, Sir Rox? Ngayon sila nilabas. Tama ka, Sir Rox. Kasi di sila sigurado sa bintang kay BBM. Talagang lahat gagawin, mawawala sa pwesto si BBM. Lahat sila sangkot at nang mawalan sila sala sa ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Lord, tulungan mo po ang aming inang bayan. Salamat, Sir Rox, and God bless us all po. God bless Rodelia Alpilor, ha. David Alvin Mendoza ulit, oh. Karox, may anak po ya si Marcolecta sa Kongreso. Meron nga. Oh, yun po yung pumalit sa kanya sa party list ng Iglesia ni Manalo. Di po, kaya kailangan mag-ama sila. Kasi po, para silang pinagbiyak na ebak. Pati po ayos ng buhok, pareho silang mag-ama. Oo, talaga so. Wizkid, shout out. Sintak lahat sila kay Demonyo. Totoo. Elizabeth Iscare, shout out. Good morning, Sir Rox. Ano ba itong gustong palabasin ng mga congressman nito? Pro Duterte. Gusto talaga nila masipayan si BBM at pumalit ito si Sarang Buang. Masiraulo talaga itong mga congressman nito. At bumanat na naman ang mga ito. Isa pa, di naman ganun kagago si BBM para pag-imbestigahan ang anomalya dyan sa flood control. Tapos sasabihin ng mga ito na siya daw ang may pakanan nito. Mga nauulol na mga ito. Ay, totoo, Elizabeth. Yun nga sabi ko eh. Ha? Elizabeth ulit, oh. Ito namang speaker ni Bong Revilla, bayaran yan. At di yan pumunta dyan para kay Bong Revilla, kundi binayaran ito para magdadaldal dyan. Obvious naman. May batas tayo at doon nila ipakita ang ebidensya. Yung mga supporter na yan, lalo lang gugulo ang bansa natin. Totoo. Na para pinapakita lang nila, ayan ang mga butante ko, ha. Parang ano rin, ang iglesia. Huwag kayong babangga sa amin. Ayan, yan ang mga... Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha. Sabi ni Friend Shervin, Impong Basyang, Team Teteli po, kumakaway at bumabati po ng may ngiti. Sir Rox, sa subong Team Rocky Warriors the Great. Naku, Sir Rox. Di naman halata na sa pambungad pa lang, para ka nang aatakihin sa galit at damax ang pagtaas ng presyon mo. Alam mo naman, Sir Rox, ganito lang po yan, Hindi po din po talaga maintindihan itong mga pinutukan po ng lintik na ito na ubod na nga po ng gulo. Di na magkamayaw sa damakmak na problema at sakit ng ulo sa bansa natin. Ito pong mga yawang ito, sarap po nila sa paghambalusin at ng matauhan at magsitahimik. Oy, mga kulokotoy, pwede bang pag-ayusin ninyo na lang yung trabaho nyo? Huwag puro pakikialam at panggugulo ang inaatupag nyo. Totoo, di na ba talaga kayo nahihiya niyan sa mga buwisit kayo? Kung gusto nyo tumaktak ang pangalan ninyo at takilain kayo ng sambayanan, gumawa kayo ng tama at ayos para sa bayan, hindi yung sulsul dito, sulsul doon. Puro naman kayo mga walang mapatunayan sa mga yawa kayo, yung buhayang hagom na maluwag ang tornilyo ay unahin niyo munang mabitay, okay? Hindi pa yung nga yan napapanagot, umiepal na naman kayo isang eksena na puro walang kahihinat ng makabubuti sa ating bansa at sa mga Pilipino. Kung ako sa inyo, kung wala kayong magawang matino, magsipagbigti na lang kayo. O kaya, magsitalong na lang kayo doon sa imburnal at magpaalod kayo sa kumunoy ng mga bisit kayo. Buro kayo problema at sakit sa ulo ng bayan. Magsiayos kayo, mga kurimaw, mga bisit, mga leche. Ang unahin nyo kung paano kayo magiging daan para tayo umayos at tumahimik. Yun nga ang gusto nilang mangyari.
pa-impeach si Sara o sino maunang i-impeach si Sara o putya mga bubugok no? Puro kayo mga pabida, puro naman kayo mga pulpol, kinam. Hate na ulti daily. John Dimango, my friend, shout out. Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Emanis Caloonanak, shout out ha. 3J Show po. Ay nako, Sir Rox. Hindi naman mai-impeach si BBM kahit ano pang gawin nilang palentong-palentong dyan. Hindi papayag ang taong bayan at lalo na ang AFP kung si Sara din lang ang papalit. No way, Jose. Totoo yan. Totoo yan. Ha? JJ Show ulit to. Nanggugulo na lang yan si Rize na yan. Yung mga DDS na yan. Nanggugulo lang mga yan. Gumagawa ng ingay para manatiling relevant si Sara. Kahit kailan naman, di naging irrelevant ang Sara na yan. Puro na lang kayabangan, pananakot. Pang-api lang ang alam. Walang alam sa pagpapatakbo ng isang bansa. Kasi nga, hindi naman intellectual. Totoo. Tililing nga eh. Siya naman nagsasabi, krung-krung siya, di ba? 3J siya po nito. Oy, mga rallyista, sabihin nyo kay Bong Revilla, ibalik yung 128 million. Pera ng bayan. Wala daw kasalanan. Bakit kinulong kung walang kasalanan? Yun nga, para mga tanga. Hay, yung perang inaantay pa rin ng tao na ibalik niya, baka sakaling maawa pa mga tao sa kanya. Totoo. 3J Shop ulit to. Xerox, ito naman si Harry Roque, patay na naman ang patutsada kay Ate Claire. Alam mo naman si Ate Claire, di rin naman yan uupo lang ng isang tabi. Ayan, binanatan si Harry Roque. Nagtanong din si Ate Claire ng ganito, Harry, hindi mo ba asawa ang ka-joint account mo sa bangko? Hindi ka ba land grabber? Nagtatanong lang. Ayan, nakatikim ko rin siya. Totoo, iba si batang tundo si Claire eh. 3J Show ulit to. Uulitin ko, Sir Rox, sabi ng mga DDS, wala pa raw nakukulong na malaking isda. Talaga? Di ba malaking isda si Gongs D at si Kibbs? Si Bong Revilla, di ba malaking isda? Mga Dismaya, di ba malaking isda? Ay, itong mga DDS, mema lang, talaga lang ha. Ito kasi mga DDS, nauubusan na ng narrative, kaya kahit magmukha silang mga estupido, sige pa rin, basta bayad sila, yun ang mahalaga. Totoo yan, 3J Show ka ha. 3J Show ulit Natatawa naman ako dito sa joke. Ewan ko sino bang nagsabi nito. Noon daw ang mga mapakapili nakabayong sa ulo. Si Rodel Llamas ngayon daw nakapilo ka. Si Marcoleta asking lang mo. Nakapilo ka nga siya. Ito pang isa nakakatawa si Rox. Itong si Kimo, ang lakas ng loob na magsabing hindi daw siya pipirma sa Blue Ribbon Committee. Sinopla siya ni Cielo. Sabi niya, talagang di kailangan pumirma si Kimo. Kasi di naman siya member ng Blue Ribbon. Tangi lang ng peg ni Kimo talaga. Wala na si Kimo, sira ulo. Wala, puro mga baliw, no? 3J Show pa rin. Isa na lang, Sir Rox. Di ko matiis na di pansinin itong si Kimo. He commented about depression. My goodness gracious. Napaka-serious ng bagay na yan na di dapat basta-basta magko-comment ang sino man kung wala namang alam talaga. This is something that you do not give a comment nang wala ka namang alam sa medical condition sa ganito. Di raw siya naniniwala sa depresyon. Bakit siya sinasabing si Gong Di nadidepress sa kulungan? Tignan mo ng kawalang yan itong ulupong nito. Nakakagalit talaga sa Rox. Dahil ang depression ay hindi biro. Totoo Marila Pabiano. Itatanong po tayo sa mga ka-warriors. Dapat igalang na lang nila desisyon ng Justice Committee. Magkakagulo pat lalo yan pag usad ng bansa makakagulo pa yan sa pag-usad ng bansa. Dami-daming balakid sa administrasyon. Totoo yan Eddie Luna, shout out my friend. Hello Karox, magandang araw sa iyo dyan. Sa akin pagdududa, yung mga nagngangaw, mga
pakawala yan ng demonyong Vice President ng Pilipinas para guluhin ang pag-impeach sa demonyo. Totoo. Na walang iba kundi si Sara na may sayad sa utak. Kasi alam na niya, ilang araw na lang, malalaglag na siya sa kumunoy ng impyerno. Ginugulo na lang yan. Kaya, sinasabayan ng fake na impeachment para kay BBM. Tama ka, Karox. Nakikipagsabayan mga hudas na kampo ng demonyo, ng mga dutae. Si Erice, isa pang panggulo yan. Dapat sana tapusin muna ang impeachment si demonyo na Vice President. Salamat. O yun nga, dapat unahin nila yun. Di Luna ulit oh. Sino kaya yung isa pang demonyo na nagsasalita sa microphone? Isa pang gago at tanga yun. Hindi ba naman tanga at gago? Yung nagsisigaw na yan, na walang kasalanan si Bobo Revilla, Bobo na Revilla, tanga pala yan. Makukulang ba yan kung walang kasalanan? Yun nga, oy, kung sino ka man na nagsasalita sa microphone, na walang kasalanan si Revilla, kung malapit lang ako sa'yo, papanain ko yung mukha mo. Tangina mo. Umuwi ka sa inyo. Basura ka lang sa kalsada na ina mo. Gait ulo ni Eddie Luna. Eddie Luna ulit oh. Dapat kay Cayetano, Marco Becta, gapusin, talian ng mga kamay at paa, tapos ihulog sa tapon sa China Sea. Kulang na lang mga yan. Humimod sa puwit ni Xi Jinping. Malaki siguro ang natatanggap nila. Parang wala nang kwenta sa kanila Pilipinas. Wala na. Si Cayetano at Marcolecta mahilig magpaligoy-ligoy ng salita. Kunwari, may simpatya sa Pinas pero sa China sila nakakiling. Tangin ng dalawang senador na yan, magandang paghampas sa ulo. Ay, nako, Eddie Lula. Ay, mission accomplished mga bossing. Hanggang bukas pumuli. Wala, mahina ang ano ko ngayon. Di kayo maniwala wag na. Kada vlog kong ganito sa gabi, ang pumapatong lang sa ano ba ito, yung sweldohin mo ganun, $4. Itong collab natin, $4, $3, ganun. Tapos kukunan pa ng tax, putik ko. Kailangan makaabot ka sa loob ng isang buwan, makaabot ka ng $100 mahigit. Kung hindi, wala, hindi ka sasahod. I-carry over sa susunod. Ngayon hindi ako nakaabot ng $100. Kaya, itong Pebrero na to, wala ka sahod. Sa susunod na naman, sa March, pagpaplasin yung, basta kailangan umabot ka sa $100, ganun. Oo. Pero okay lang, basta magkakasama tayo mga friend. Oo. Masaya tayo di ba? Ganun lang yun. Saka si Lord ang naglagay sa akin dito paulit-ulit. Kaya naging masaya ako. Totoo yan. Magandang gabi po mga boss. Happy Valentine ulit bukas, mga friend.